Pero syempre bago po tayo dumako sa mga balita at issue, dito muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, naglalakad sa kagubatan ng isang fox upang maghanap ng makakain. Sa kanyang paglalakad ay naagaw ang kanyang atensyon ng mga puno ng ubas na hitik sa bunga at maaari ng kainin. Ang mga ubas ay nakasabit sa puno na tila tinatakam ang fox. Dahil walang ibang hayop sa bahaging iyon, ay tuwang-tuwa ang fox dahil iniisip niyang wala siyang magiging kaagaw sa ubas. Sa kabila naman ng kanyang pagkasabik, ay hindi naman naging madali sa fox ang pagkuha sa mga ubas dahil napakataas ng mga puno at hindi niya maabot ang bunga nito. Gayunman, sinubukan pa rin ng fox na abutin ang mga ubas. Nariyang bumuelo siya at tinaasan ang pagtalon. Ngunit nabigo pa rin siya. Hanggang sa mapagod na ang fox sa kakatakbo at kakatalon. Noong mga oras na iyon, ay nakaramdam na po ang fox ng pinaghalong pagod, uhaw at gutom. Kaya naman, galit itong naupo at tiningnan ng mga puno ng ubas. Sabi nito sa kanyang sarili, bakit ba ako nag-aaksaya ng oras sa mga ubas na yan? Mukha naman niyang maasim at hindi masarap. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong Thursday morning? Ang istoryang ito, mga kanyusik, yung pinagmulan ng salitang sour graping o yung pag-adapt ng isang tao sa bitter o negative attitude kapag hindi nila nakukuha ang gusto nila sa buhay. So halimbawa sa kwento, mga kanyusik, dahil hindi makuha ng fox ang grapes, sinabi na lang niya na hindi naman talaga yan masarap kaya ba't siya magsasayang ng oras at pagod na abutin ito? Sa buhay natin, may mga pagkakataong nararanasan din po natin yung sour graping. Gaya ng kapag mayroon tayong inaasam-asam na goal, tapos lahat na ng bagay sinubukan natin, pero nahihirapan pa rin tayong makamit yung gusto natin. Lagi pa rin tayong nabibigo, so instead na lalo pang magpursige, parang nawawalan tayo ng gana, nag-give up na lang tayo. At iniisip na lang natin na hindi naman ako magiging masaya dun mukha namang hindi maganda yun, kaya okay na rin na hindi ko nakuha. Kapag po tayo nagsasour grape, mga kanyusik, tinatago po natin yung ating disappointment sa isang bagay na hindi natin magawa o makuha sa pagsasabing hindi naman talaga natin kailangan yon. Pero deep inside, syempre gustong gusto talaga natin. Hindi naman natin yun lalaanan ng effort, ng oras, ng panahon kung hindi natin gusto. So sa halip na gumaya po tayo sa fox na magsa-sour grape tayo, bakit hindi po natin muling subukang abutin ang isang bagay? Kahit ilang beses na tayong nabigo at nadapa, maaari pa rin naman tayong bumangong muli at magsimula. Maaari nating gamitin yung mga naranasan nating failure para makahanap po tayo ng mas epektibong paraan upang makamit natin ang ating goal sa buhay. Sa halip na mag-give up, ay magpatuloy lang po tayo kasi lahat po ng bagay ay may dahilan. Baka kaya tayo nabibigo ngayon dahil hindi pa natin panahon. Baka hindi pa ito ang tamang panahon na itinakda ng Diyos. Sabi nga po sa 2 Chronicles chapter 15 verse 7, "But you, take courage. Do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Huwebes.